Pala sa papalitan natin. Good morning. Ayan mga boss, welcome back muli dito sa ating channel. Ayan, dadalhin natin itong mga power tools natin, Bosch power tools na lahat po natin ngayon. Pumunta tayo sa Subic project. Kailangan po nila ng demolition hammer doon. So magagamit natin si Bosch. May dala tayong cordless, tapos may dala tayong wire. Ayan, shoutout sa mga kumpares. Kumpadres pare, usap natin. Shoutout ka mga boss. Kita-kita. Nice Jimmy, nag-almusal oh. Kita-kita pare. Kita-kita bukas. Hindi kasama yung isa. Oh, Pare Louie. Pare Ronald. Ayun, shout out sa mga kumpadres oh. Parang Jimmy, parang Louie, parang Ronald, parang Mike. Boss. Kita-kita tayo. Shoutout po. Isang tulog na lang pare. Isang tulog na lang pare. Ay mga boss, baka nyo yung online concert namin ni Pare Jimmy tsaka ni Pare Reggie. Ay Ronald. Magla-like pa Ronald. Pare Ronald, pare magaling kumanta. Ayan, ito po yung dadalhin natin, Bosch. Bali ito po yung bago na ano natin, avail natin kay Bosch. Ito so, hindi pa nagamit yan. Gagawin natin yun. Tapos ito yung ano naman to, Bosch na D-wire. Ito mga boss, ano na to, tagal na po sa akin to. Yan, tingnan nyo naman yung tsura nya. Marami ng project na natapos itong Bosch. Bosch hammer. Tapos meron tayong dalang Bosch emergency light. Tapos si Kapitan nandito. Ayan, dadalhin din natin itong ating Bosch cordless na circular saw. Ayan. Puro Bosch po yan. Ayan, nakasakay na po yung ating mga dadalhin. So tara, let's go. Si Proxy ang gagamitin po natin. Tapos yung palang ating si Hero, pinaayos ko po yung air condition nya. Medyo mahina yung aircon nya. So dinala po sa San Fernando ni Bayaw. At nagpatulong siya kay Pan Ronald Capili dyan sa may St. Jude, sa may San Fernando. Papatingin po namin yung aircon dahil mahirap pong bumiyaheng walang aircon, napakainit. Papaayos po niya yung aircon. Yan, si Proxy yung dumi dahil galing tayong Bulacan kapon, umuulan. Medyo madumi siya. Mamaya pagka pa-washing natin. So si Lolo Boy palang kasama natin ngayon. Si Mrs. meron po siyang lakad para sikasuhin. Biyahe tayo sa Subic. Yan, shoutout sa mga pare ko paring Mike, paring Ronald, paring Louie, paring Jimmy, paring John Toy. Yan, sino pa ba? Paring Mac, ayan si paring Mac. Share out.
Let's go! Si Lolo Boy, kasama natin. Mag-seatbelt ka, tay. Seatbelt, fasten your seatbelt. Ready to ride. Ayan, nandito na po tayo. Subic. Stopover muna tayo dito para umihi. Stopover muna. Ayan, let's go. Tuloy po natin ang biyahe. Malapit na lang tayo. Malapit na lang tayo. Basura tsaka bus banggaan pa yata, nagkasagyan. Yan, nagkasagyan pa. Ayan na, punta muna po tayo dun sa bilihan ng ano, sa palengke. Parang gusto kong ano, gusto kong sinabawang isda, sinigang, titingin tayo para pananghalian. Sarap siguro yung ano mga boss, yung pong ulo ng isda, sinigang. Diretso muna tayo dun bago tayo pumunta dito sa site. Bili tayong mamimerienda nila tapos ulam. Nandito na tayo. Tayong isda, sinigang. Doon tayo magparking. Laki ng tanigi, oh. Tanigi. Gusto ko magkano sa kanya ta? Munisipyo. Ase boss, tuna bossing. Sandal lang. Ano? Paputo yan eh. Ang ulo. Dito. Dalawa lang. Malit lang. Boss, anong ulo to? Tuna pa nga. Magkano kilo dyan? 300. 320 sa naman. Pang sinigang? Pasinigang. Oo, huwag mo nga ako. Ang lapu-lapu, boy na boy. Magkano kilo sa lapu-lapu? 600 bossing. Yung buhay? Oo, boy. 580 yata ang patay. Parehas lang halos. Ay sa bossing, Magkano yan? 120 na lang, tsaka 300. 420 lang.
420? Oo. Paki ano lang, paki Balsigang son. pang sinigang. Yan, kay boss na tayo bumili ng isang araw nung ano, yellowfin. Tuna. Tuna, no? Yan ba yun? Apo. Yung lapu-lapu boy, oh. Boy na boy po. Sweet and sour. Boy na boy naman eh, no? Fresh na fresh. Ano isda to? Blue marlin. Blue marlin. Tunay. Blue marlin, no? Magkano yung bossing? 420 lang, boss. Walang ulo ng dorado. Wala kasi. Puro tuna lang ang dating kanina. Marami. Pang sinigang. Pamabili tayo pang sinigang dyan. Thank you, boss. Thank you. Panigang. Dito. Let's go. Ayan, nandito na tayo. Salukuyan silang nag-ukay. Ayan na mga boss, ito na po yung mga rebar. Yung pong bakod natin dito, meron siyang design. Ayan po yung kanyang mga ties or mga stirrup. Ano siya, parang payu. Yung kanyang lapad, concrete na yon, buhos na 80 cm, tapos 40 cm yung loob, yung nakapaloob, tapos 5 inches yung naka nosing. Tapos meron siyang design na deco stone dito sa may harapan na to. Bale tatlo yata to, tatlo yan. Tapos yung mga ginamit natin bakal yan sa 12mm. Yung mga parilya, yun yung mga 16 para matibay yung pundasyon. Hindi naman po naman ano to, second floor. Tsaka ano naman po ito, bakod perimeter itong dito sa may harapan. Doon lang po tayo dirty kitchen. Ayan, tapos tumama sila ng ano dito, pato. Ayan, oh. Napakalaki. Ayan, napakalaki na bato. Gagamitin natin itong ano, yung Bosch. Ito bagong bago Bosch. Ayan. Ayan. Bala. Press. Ayan. Ano pala siya mga boss, one chop. Pwede siya sa sa ordinaryong tarim, pwede rin siya sa SDS. Yung ganda ditong Bosch. Ayan, lock na. Chipping na natin, chipping. Sige. Padiin mo. Paraban si boss dito. Dapat yung malaki. Mas patigas. Ayan ito. Ito po. Pagka hindi kakayanin ng ating portable, ito na lang yung gagamitin natin, itong heavy duty. Heavy duty po yan. Ayan, sinigang na tilapia din palang ulam nila mga boss. Pero tayo, sarap. Ayan, itong binili natin sa palengke, ulo ng tuna. Sinigang din. Sinigang. Meron pa kayong dilis
Tigas. Yan, halos may bato, no? Ay, laki-laki niyan. Karagol na nini. Yan naman taman ko yung post yan, eh. Ganun nyo lang yung parilya, oh. Yan mga boss, meron po tayo kasing column dito. So, yung mga bato na laki. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos doon sa may itong retaining wall. Retaining wall po ito. Suporta dito sa lupa, dito sa may taas. Meron din po tayong poste dyan. Tapos sa taas, meron din po poste doon. Bale yung setback yata nito dito sa retaining wall na alos nasa 2 meters pa. Doon sa yung lote. Yung poste lote nito, sukat nito, ang perimeter niya. Alos 20 meters dito, paba. 20 meters, tapos 10 meters. Ang frontage, 10 meters. So nasa 200 square meter po ito lote. Ayan siya. Tapos ito, nasa 2 meters yata to. Itong 2 meters or 2.5 kung hindi ako nagkakamali. Silipin natin yung sa taas. Bali magkakabakod din po sa taas yun, halos katapat nito, itong lote dito. Ang cut po ng lote dito nasa 200 ang cut. Halos 200 square meter ang cut ng lote. Itong katabi niya, yan, may nakabili na ata rito. So meron daw na pong pagtatayo dito. Yan. Yan, halos dito. Halos dito pa yung magtatayo po kami ng bakod dito. Halos hanggang doon. So ito medyo magtatabas pa kami ng lupa rito. Ayan. Hindi naman po ganun kataas. Ano lang siya, bakod lang siya. Pero matibay syempre dahil nga syempre itong dito sa kabila medyo mataas yung lupa. Susuporta na rin sa sa landslide. Yan yung retaining wall nila, oh. Halos nasa 25 cm ang kapal. Ano po ito, purong buhos. Purong buhos yan para suporta dito sa lupa dito. Siguro ang taas ito nasa 3 meters. Ayan. Tapos ang tubig pala dito, ang tubig po namin, bali bumibili po kami ng tubig kasi wala pong, tulad na sabi dati, wala po kami dito. Walang water, ang tawag dito? Walang nawasa yung nagsusupply ng tubig. So may balak po si madam na magpaano na lang, magpa-deep well dito sa kabila. Ano po ito, foreigner yung may-ari nito. Nagpakalagay daw sila ng deep well. Hindi ko alam kung nasa 200k yata yung nagastos nila. Yun lang 200,000 yun lang drilling lang. Mahirap po kasi mag-drilling dito, lalo na maraming bato. Doon na gagamitin yung special tools tulad ng ginamit sa farm noon, yung sa farm pala, hindi sa kay paring Michael, yung pang diamond, pambutas ng bato. So yun, tingnan natin kung mag-inquire tayo dito sa Subic kung mayroong nagdi-drill dito or yung gumawa dito sa kabila. Ayan siya, relote dito. Tapos pagka nagka deep well na, lalagyan natin ng motor, tapos pressure tank para makyat naman po yung tubig sa third floor para malakas yung tubig. Ayan. Ayan, meron na rin abang pala dito na linya ng tubig. Up water tank. Ayun, papabalik dun. Yung abang nila para sa linya ng tubig. Tapos ito ayusin pa natin ito mga boss. Hindi na akong naglagat, ha. Ayan, ito ipapatibayin pa natin to. Nalagyan ng support. Medyo yung terrain ng lupa rito, downhill, hindi siya patag. Ayun yung dagat, oh. Doon tayo galing kanina sa may Subic palengke. Doon nandun tayo sa taas, makikita natin.
Tapos dito sa loob, wala pa po kami ginagalaw dito. Dito pa lang kami sa labas. Dito sa loob, ang gagawin natin dito, ayan, itong wood planks, ongoing na po yun. Tinatapos na lang ni Godi, baka next week may deliver na rin natin dito. Tapos papaayos muna to, itong hagdanan bago natin install. Medyo kasi pangit yung pagkabuhos, maraming bukol-bukol. Kailangan po yan patag. Ayusin pa to, tapos i-revise or itong railing, itong ilalim. Tatama po kasi yung mga dito, mga wood planks natin. Maliit yung nilagay na clearance. At least sana mga 4 inches yan, para may clearance yung kahoy. Nasa 2 inches na po kasi yung mahogany wood planks. Ito yung master bedroom. Dito marami tayong i-improve pa rito. Ito yung ceiling, gusto nila palagyan ng design. Tapos yung TV console. Ito mga closet. Ano na kung ano dito. Wala talaga. Na-turn over ito, hindi na ayos to. Magiging pag-aaway ka sa mga drawer. Wala na, nag-stock na. Ito yung kanyang master toilet and bath. Shower enclosure, wala po siya. Yan, wala pa pong wala pa pong source of water. Yung tubo dun sa likod kanina, yun yung abang. Bale, nag-ano sila dito, nag-test sila. Ginamitan nila ng tubig sa drum, tapos pinasukan nila ng pressure Jetmatic. Hindi ko lang alam kung hindi magkaka-problema pagka talagang stable na yung tubig, kung walang leak yung mga linya, tsaka yung CR sa mga taas pagka nagamit. Ayan. Meron siya maliit na bar dito, counter, cabinet. Tapos ito, gustong palakihan ni Kuya Edwin itong bintana na to. Siguro pa-L din siya, pero babaan pa para kitang-kita yung view dito sa, ayun, nasa labas to. At least siguro mga mga 90 cm simula dito sa floor tiles, standard height ng bintana. Kaya sana yun, yung hangin. Ayan siya, oh. Ayun. Hatak pa lang na itong halaman na ito. Kung matitirim ito, kitang kita po dun. Ayun yung palengke. Tapos ayun yung dagat. Ay, may bahay yan dun, mayroong barko. And tapos dito, balak palagyan ni Kuya Edwin ng bubong para suporta rin dito sa sa pintuan. Dapat talaga may bubong po ito. Ito dito sa labas. Yan. Bubong dito. Yan, pa-L siya pa ganyan. Ayun yung magiging perimeter. Perimeter fence. Ay, ito pala, nandito pa yata yung motor nila. Ngayon, ito, nandito pa pala. Ay, ito yung ginamit nilang pang test. Dito motor niya. Siguro, hindi ko alam kung turn over na kaya Ate Marilyn to nung Saturday daw, sabi. Kasama na sa kontrata yung motor na yun. So yan, ito yung bahay. Ayusin natin. Tapos pwede palagyan na dito. Nilagyan ng wood-fluted panel tulad ng nilagay natin sa Santana dito sa staircase. Ayan. Tapos pwede din nilagyan ng step light. Ayan. Step light tulad nilalagay natin. Every one step alternate para hindi naman po magastos. Kasi kung isang step lalagyan natin ng ilaw yan, 1,000 per piece po nun. So magastos ng step light. Yung mga pintuan niya, ito po ready made na ito. PVC door.
ready-made siya. Molded door. Tapos yung closet niya, ayan, closet standard size. Sa palagay ko 1 meter lang to. Ayan, tapos medyo napaka-basic yung finish niya. Itong closet, ayan. Pansin niyo, basic na basic. Tapos mayroon sarili CR ito. Ayan, yun nga yung isa pa sa hindi pa namin dito na test, yung blood test, leak test natin to. Kasi stable yung tubig dito, so magagamit to. So doon natin makikita kung ano maglilik sa ilalim. Sa ano naman po, sa paggawa ng bahay, hindi naman po maiwasan yung ganun. Hindi naman po sa pag-ano, meron din pong mga bakter talagang lilitaw. Kahit sino pong contractor na magaling, wala pong perfect. Nobody's perfect. Ika nga. Ito yung master, meron siyang balcony. Ayan, balcony oh. Medyo atak pa lang dito sa mga alaman dito. Yung view niya. Pero maganda. Maganda yung view. Okay na. Time check. Mag-alas 12 na pala. Mahin na tayo ng sinigang na isda. Ito pwede palagyan ng fluted panel to para medyo maging ngayimanin yung bahay. Tsaka yung ano mga boss na ano ko lang, napupuna ko lang. Siyempre, yung trabaho natin, hindi tayo sanay na ganito yung ano yung sa may pintura niya, hindi ganoon ka pulido rin yung pagkagawa ng pintura. Nakikita ko naman sa mga gawa namin. Siyempre, kung compare mo yung gawa ng iba, meron kang mapupuna. Pero talagang ganyan. Minsan kasi yung nasa gumagawa rin. Nasa gumagawa ang mga tao. Tsaka sa pag-supervise ng isang foreman. Ayan. Tsaka medyo marami. Cabinet niya yan. Basic or standard. Yan, isa pa po pala sa papalitan natin itong main door. Itong main door kasi ano po siya, manipis. Manipis lang siya. So papalitan po natin ito katulad na nilalagay natin yung mga makapal na double panel na talagang solid door. Yan, papalitan po natin ito. Pero itong hamba, punta na po dito si Godi. Maganda naman itong hambad niya, yakal, hardwood. So yung pintuan na papalitan natin. Oy mga tala! Ayan oh, wow. Sinigang na ulo ng tuna. Sarap ng amoy ah. Thank you. Sige boy. Sili. Yan yung sili para masarap yung kainan. Ulo ng tuna. Sila, ulam nila tilapia. Parang wala sa Pampanga ng tilapia. Walang kamatayan na tilapia. Sabaw. Sabaw lolo boy. Yan, tama na ito lolo boy. Kain po tayo. Ulo ng tuna. May kaya sandok yun? Tsaka po sili. Sandok? Ito yung sili niya kasi naposes. Sige malaki sandok. Kahit ito ang malating sandok kantang. Yung wala kutsara. Kanin pa. Palaban tayo sa ano mga boss. Tumulo yung sipon natin sa anghang ng sili. Tapos sa init na sabaw. Sarap. Si Adobe walang gana oh. Ay si Jonel. Oh. Di ba pa ako siya pa Adobe oh. Sarap no. Ulo ng tuna yan eh. Sala nila kasi pating eh. Kaya Sa susunod dulo ng pating. Kung may nagtitindang pating doon. Dito ang higit na ng tek na ito. Tunay Italian eh. Sarap. nakambay minimum jeng-jeng. Kitang fishport. Sali ano met bang. Malayo. Lakaran. 20 minutes. Malapit yan. Papunta pa. Ayan na. Mga boss, balik trabaho.
Yan, unti-untiin po namin yung mga bato. Yung ano, yung maliit, yung cordless. Ay, hindi ubo-ubra dahil nga napakatigas talaga ng mga bato dito. Ayun yung heavy duty. Yun yung ano yan. Gagamitin natin. Ano? Tigas oh. Dito meron din. Ayan. Bato. Puro bato. Tapos itong mga gamit natin, Bosch circular saw. Ito yung gagamitin nilang pangkat ng pinulik. Tapos ito hindi mo na po magagamit dito to. Ano po kasi ito, multi cutter. Gagamitin natin to sa mga finishing project natin. Ayan, pangkat ng ano, ng PVC panel, plywood. Ayan, pwede po yun. Ang butas ng mga ceiling light, mga pin light, ayan, magagamit po natin yan. Ayan na. Maya maya po iwanan natin sila dahil meron pa tayong asikasuin. Dadan pa tayo sa Dao. Meron tayong bibilin sa Dao. Okay naman po yung materials nila. So order na rin pala ako ng semento dahil pagka na okay na yung mga hukay na cut na yung mga bato, natanggal na, so makakapagbuo sila ng mga poste. Yan lang po yung mahirap, yung pag pundasyon. Dapat malalim, hindi pwedeng mababaw lang dahil nga nakasalalay sa pundasyon yung tibay ng ating gagawin. Ayan mga boss, iwan na po natin sila. Bali yung gumagawa natin dito 2, 4, 6, 6 sila dito. 6. Let's go. Ayan, itong mixer na puno to, hindi po sa atin to. Yung po mga gumawa dito, yung mga contractor, hindi pa nga po nila nagki-clearing dito sa kanilang barracks, hindi pa nilinis. Tayo, alis na tayo. Meron po tayong dadaan sa Dao. Dao Express. Papalingin, may pependa agad. Ayan, nandito na po tayo sa Dao exit. Meron po tayong bibilin dito. Ayan mga boss, tapos meron tayong bibilin dito kay Boss Nomar. Boss Nomar Labino Variety Store. Ito yung ano, string light, Fiesta light. Nandito na tayo sa Dao. Titingnan ko ng ano mga boss, ng power spray para sa paglilinis ng sakyan. Ito, dito tayo sa Kiyate. Dito tayo sa Suki. Ayan mga boss, ito yung bibili natin pang heavy duty na to. Yung kasing ating portable na pang car wash, maingay na, sirain pa. Sira na yun sa atin, nakadalawa na tayo nun. Dito pag heavy duty na to, parang pang car wash na tayo. Mas malakas pa to. Tapos yung motor niya isa original na na Victor 100% copper. Yan, pwede pa siyang dalawang hose. Kahit magsabay yung dalawa pwede. Kahit dalawa kayo maglilinis, kalinis kayo. Yan, ganyan lang maliit. O, test kiri pa yun. Kapahimi ko, walang kaingay-ingay.
Okay na, boss. Mas maganda na po yun kaysa sa ano, dun sa mga portable. Yung laging ano, nasisira. Ayan, shoutout kay Boss Nomar lang sa kalam, distinguished cashier. Gatos yung dala mo. Hindi, naging merienda ako, nagugutom na ako eh. Boss, thank you ah. Opo, salamat. Ayan, Boss Nomar ng Pabino Variety Store. Bumili po ako ng mga ilaw dun sa station, dun sa may Pastor. Gigi to yung paket. Yung Christmas kain eh. Ay, nakakita lang is. Wow. Si meron po akong nakita taga sa amin dito, yun. Na namimili din. Ayan, nakasakay na rin dito yung binili nating ano, power spray. Dito sa ating sakyan. Wow. Kaya yan. Oh. Ayan mga boss, let's go. Ayan, mission accomplished na tayo. So pwede na tayong umuwi at makapagpahinga. Time check, anong oras ba? Alas 4. Maaga tayo ngayon, maaga. Let's go. Ayan, nandito na po tayo sa farm. Susubukan natin yung ano, yung power spray na binili ko. Lilinisin natin itong sasakyan. No, 100%, no, 100% pure copper. Kasi kapitan, no. Ayos ba, kapitan? Ayos. Ito, pang kakaros na lang ako dito. Di ba may ano ka dyan? Pressure washer. Kakaros na lang ako. Sira na. Oh? Yung portable. Oo. Sira na. Ito, patay na lang carwash dyan, oh. Oh, yung sa akin. Oh, yung dala niya, carwash. Kano lang yan? Magkano yan? 150. 150. Sige, 150. Linisin namin. Dala mo dito, linisin natin. Kahit sa daan lang din. Yun, no? Kapadan, dali mo na yung sakyan mo dito. Linisin natin. 150 lang. 150. Mga boss, oh. Yan pang heavy duty na. Maano pa yung ano natin. Kainit pa, walang ingay. Hindi ka tulad nung maliit. Maingay. Pwede na yung sabi dyan. Yun, no? Yan na mga boss, nabasal po natin tong power spray. Ayos. Nakalibre tayo ng car wash. Ano, linis na ni Roxy. Yan si Doc yung maglinis, si Doc. Yes. Yes. Pintab. So, yan na mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating simpleng vlog for today. Kita po tayo bukas sa next vlog. Paalam po, God bless. Ingat.